hello mga ka-greenie. Good day po mga ka-greenie. Good afternoon po sa inyong lahat. Makulimlim na araw po ngayon. Umaambon po sa amin dito po sa Manila. Pero mahina lang. At ito yung pinakita ko sa inyo na aking bonsil. Ang bonsil ay variety ng Sansevieria. At pinakita ko nga ito last day. At ngayon, ipopropagate ko siya. Meron akong nakuhang parang sedum adulti. Gigilid ko lang siya. Ang gagamitin ko sa kanya na pot ay ito. Ito, dito sa nanay, sa mother, sa mas malaki. At itong maliit na to, i-remain ko siya dito sa pot na to. Madumi po kasi umuulan po. Kapag umuulan po talaga, nagtatalsikan yung mga lupa dito sa pot. Kahit anong hugas ko ay hindi siya maglilinis dahil pag umulan, ayan, madumi na naman. Kahit nalinisin ko siya ngayon, tapos mamaya uulan, so useless. So ngayon, ang gagawin ko ay paghihiwalayin ko muna sila. Mamanu-manuhin ko siya. Actually, hinila ko na siya. Malambot siya. So, kunin ko lang. Ayan po, root bound. Yes! Ang laki po niya, sobra. Ito po yung mother niya. Before po, itong mother na ito ay napakaliit lang. Yun nga, sinabi ko na nung nakaraan, dito lang po siya at nasa maliit lang na pot. Pero ngayon, ayan na po sila. Sobrang laki na nila. At mag-start ako. Ito po, yung soil na yan ay gagamitin ko kasi okay naman po siya. Hatiin ko na lang siya muna dito. At ito ay dito. Para po mas malaki siya or mas lumaki pa siya lalo. At yung soil na aking gagamitin ay reuse ko. Ayan. Reuse, compose. Meron po siyang famis. At may mga dahon-dahon siya. Soil po ito ng Benguet. Konti nga lang yung kanyang rice hull. Magdadagdag na lang ako. Wait lang. So, ito ang aking rice hull. Dagdagan ko na lang siya. Ayan po. Baba ko lang ito. Pag matagal na po yung rice hull, nadidecompose na po siya. Nagiging fertilizer at saka good for aeration po siya. Yung daloy po ng water. So, dagdagan ko pa. Maybe ito rin siguro, i-mix ko na siya. Mas marami po yung niya. Kanyang famis. Konti na lang yung lupa. Kasi sa tagal-tagal, yung lupa ko ay parang nahuhulog siya kapag nagdidilig ako. Yun po yung pansin ko sa kanya. So, yan. Pwede na po. Medyo madami-dami na ang aking rice hull. At isigilin ko siya dahil ang unahin ko ang kanyang mother. At sana magkasya po yung lupa na yan. Pero, maglalagay muna ako ng pang-ilalim niya. Ayan. Wala po kasi ako ngayong basag na mga clay para pumonte yung kanyang soil na ilalagay ko. Pero ito ay compost din po. Ayan. Konti lang naman. Soil po ito ng Benguet na may famis din. At may mga halo akong mga dry na leaves. At yung mga nabubulok na pagkain ko doon sa kitchen. So, okay lang. So, ganyan po ang aking pagkakalagay. Pwede na. Or, dagdagan ko pa ng konti. Ang mga Sansevieria naman kasi hindi naman siya maselan. So,
Putulan ko lang ng konti. Hindi na ako gumamit ng scissor. Okay lang po yan. Kasi, natatanggal naman agad. Yan. So, start na ako sa aking lupa na ginawa. Pansin ko po kasi, kapag nilagay ko pa siya sa mas malaking pot, magkakaroon pa po siya ng maraming offset. Maraming babies. So, ito kasing sanse, nakukyutan ako. Yung mga sansibilya ko naman dito, dalawa lang. Mga ito. Pero dalawa lang talaga. Usually kasi, ako ay cactus and succulent collector. Yan po talaga yung madami akong kinokolekt. At ang mga sansibilya, nilalahat ko ha. Madali lang po sila alagaan. Wala po silang kahirap-hirap alagaan. Hindi po sila maarte. Yes, sana ito ay magkasya. Ay, natanggal yung isa. Okay lang yan. Yes. Naalala ko dati ang liit-liit pa nito. Ngayon, ang laki-laki na niya. Ayan. So, hindi ko na lang siguro masyadong pupunuin yung apaw na apaw yung soil. Pwede na to. Ayan, medyo marami na naman. Kasi, baka mabigla naman yung kanyang roots. Hindi pa naman, mahabang-mahaba. Root bound, pero hindi masyadong mahabang-mahaba. At saka, tinatansya ko dito sa baby niya, sa offset niya, baka hindi magkasya yung soil ko. Ayan, dagdag pa ako ng konti. Ayan. Ayan. So, ito yung una. Igigilid ko lang muna siya. Yes. Ang bigat. Ayan. At ito yung pangalawa. Kasya kaya? Maglalagay lang ako ng konti. Okay, next ay eto, medyo mahaba din. Magano lang ako. Kukurot lang ako ng konti. At lagay na tayo. Hindi na po ako maglalagay ng fertilizer dito. At saka yung mga pang-ugat, yung rooting hormone, kasi po, no need na sa mga sunset. Dahil kahit wala sila noon, mabubuhay po sila. Lagay niyo lang po sila sa rain or shine or yung nauulanan sila. Kasi alam niyo naman po ang ulan ay may dalang hydroperoxide. So, package po yun. Parang na siya, pang-iwas na siya sa mga sakit-sakit or unhealthy. Tataba po yung inyong mga plants kapag pinauulanan po natin sila. So, ito na yung babies before. At hindi na siya babies. Magiging na siya, ate, kuya, at hopefully soon magkaroon siya ng offset. Maunahan niya pa yung mama niya. Ayan, meron na akong dalawang bonsil. Charan! So, ito na po ang aking finished product na aking pinopagate na bonsil. Ngayon, ang gagawin ko po ay ibabalik ko siya doon kung saan ko po siya kinuha. Diyan po sa ilalim ng aking plant rack. Kaya naman po nila ang rain or shine kasi meron na po silang mga ugat. Kaya okay lang po sa kanila na ibalik natin sila doon sa
ulan at araw. At ayan po yung aking ginawa ngayon. So, ito po ang aking propagation sa aking bunsil. I hope na meron po kayong nakuhang tips kung paano ko sila pinaghiwalay or kung paano ko i-propagate ang aking bunsil na napakasimpleng paraan lang. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, house plant, ornamental plants, cactus and succulent, please po, pa-like po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie!